Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Mga kabayan, emosyonal na nagsalita si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy matapos maglabas ng kanyang saloobin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Quiboloy, handa siyang mamatay basta kapwa Pilipino ang papatay sa kanya at hindi ang mga Amerikanong puti. Muling iginiit ng pastor na naging complicated ang kanyang buhay mula ng manalong presidente si Bongbong Marcos dahil sa di umano ay pakikipagsabwatan nito sa mga Amerikano at ibigay sa mga ito ang kanyang buhay. Naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Samantala, matapang na sinabi ni Pastor Quiboloy na hindi siya pahuhuli ng buhay at hamon niya sa mga otoridad na barilin na lang siya pero hindi siya susuko. Dahil naniniwala siya na simple lang ang kanyang mga kaso at ang lahat ng ito ay mga gawa-gawa lang. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Sa huli, nilinaw ni Pastor Quiboloy na hindi siya nagtatago dahil marami siyang mga kasalanan, kundi umiiwas lang siya dahil pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili. Saad pa ni Quiboloy, napakatagal na ng kanyang kaso kung saan ay nakabinbin pa ito sa DOJ ng 4 na taon at ngayon lang muling binuhay nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa mga naging pahayag ni Pastor Apollo Quiboloy na hindi siya susuko at hindi siya pahuhuli ng buhay? Sama-sama nating panuorin ang detalye ng mga balitang yan at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naglabas ng kanyang pahayag ang religious leader na si Apollo Quiboloy upang sagutin ang warrant of arrest na inisyu ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya at 5 iba pa kaugnay sa kasong sexual at child abuse. Sa isang audio statement, iginiit ni Quiboloy na hindi umano siya nagtatago at sa halip ay pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya sa gobyerno. Ako po ay mayroong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito.
Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Kinuwestiyon rin nito ang anyay muling pagbuhay sa nasabing kaso na matagal na umanong nakabinbin sa Department of Justice. Muling inakusahan ni Kibuloy ang Marcos administration ng umano'y pakikipagsabwatan sa Amerika upang siya ay madakip at umano'y maipa-assassinate na kanyang tinatawag na extraordinary rendition. Anya, bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika ang pagdakip sa kanya bunsod ng mga kasong kinakaharap niya doon. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Muli rin itong tinawag na bogus ang hearing na isinasagawa ng Kamara laban sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na anyay bahagi na ng plano ng gobyerno upang siya ay madakip. Noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po diyan sa Senado. Binanatan rin ni Kibuloy sa Senator Risa Ontiveros na anyay ginagamit lamang siya upang makapwesto sa mas mataas na posisyon. Si Hontiveros diyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa diyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan, bailable eh. O pagkatapos, simpleng kaso pa.
Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. O dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Muling iginiit ng religious leader na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang karapatan at tatayo laban sa anyay inhustisya na ginagawa sa kanya ng gobyerno. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabuatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako.